Amen and amen. Shall we give the Lord our best clap offering? JIL Kalambayan na po ba ang pinaka mainam nating palakpak para sa ating nag-iisang Diyos? Hallelujah! Glory, glory, glory be to God. Magandang umaga po sa inyong lahat at ganun din po sa ating mga kapatid na ngayon ay nakasubaybay sa ating pong online worship and healing service via Facebook Live. At sa lahat po ng narito sa ating face-to-face, kasama po natin na sumasamba nagpupuri sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede ho bang batiin nyo yung katabi nyo at sabihin nyo, good morning and God bless you. Sige po, yung nasa kaliwa, nasa kanan, nasa likod, batiin po natin sila. At tunay na ang Diyos na ating sinasamba ay napakabuti, napaka-powerful po ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Doon pa lang sa ating taus-pusong pagsamba sa Diyos, alam ko po na binuksan na ng Panginoon ang langit. At handa na po siyang ibigay at ipagkaloob ang lahat ng ating pangangailangan. Are you ready to receive from God? Parang mahina yata. Are you ready to receive from the Lord? Come on, give Him the praise. Your best clap offering. Hallelujah. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo sa presence ng Panginoon. Thank you po sa ating worship team. And again, good morning everyone. We are right now here in this place, worshiping the Lord together. At ibinibigay natin sa Panginoon ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Nais lang po nating banggitin ang ating mga kapatid, mga first time guest natin, mga first timer natin at mga guest ng guest po natin ngayong umagang ito. Nandyan po si Sister Elia from La Mesa. Nandyan po ba kayo, Sister Elia Barsenal? Ayan. At ganun din po si Erica at si Erica at saka si Van ng Makiling. Nandyan po ba kayo? Ayan po. Nasaan na? Ayun. Thank you so much po. At ganun din si Efren at saka si Dax po ba ito? Nandyan din po. Magkakatabi po sila from Makiling. At mula atin naman pong nire-recognize Sister Arain ng Tibag. Nandyan po ba Sister Arain ng Tibag? Ayan. At ganon din po si Emmanuel Punzalan ng Palo Alto at saka si Cristel. Nandyan po sila. Palapakan po natin ang Lord. Welcome po kayo. At syempre po si Jose at saka si Ruth ng Barangay 5. Andyan po sila. Pakitaas po ang kamay. Salamat po ng marami. Ayan po. So welcome po kayong lahat dito po sa gawain ng ating Panginoon. So madalas po nating binabanggit for the sake of those who are first time na naka-attend dito po sa ating pong gawain, panambahan ng Jesus is Lord Church Worldwide. Isa lamang po ito sa libu-libong mga worship services na ginaganap po sa buong mundo ng JIL Church Worldwide. At ang JIL, ito po ay non-sectarian, Christ-centered, full gospel Christian ministry. Wala po tayong itinataas na anumang sekta o relihiyon, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa Kanya lamang natin masusumpungan at mararanasan ang tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sabi ng John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by Him alone. At siya po yung sentro ng ating pagsamba. Hindi po ang sino man, hindi ang JIL, hindi si Brother Eddie, hindi ang pastor, pero nakasentro kay Jesus yung ating worship. Ang ganda kanina, I believe everyone was touched by the Lord. We have felt the awesome and the unusual presence of the Holy Spirit sa ating pong kalagitnaan. At ito po ay full gospel sapagkat lahat po ng ating natututunan at lahat po ng ating ipinapangaral dito ay hango po sa Biblia.
salita ng Panginoon. Ito po ay God's Word. The Bible is God's Word. Kung gusto po nating maranasan at matutunan ang kalooban ng Panginoon, ay basahin natin ang kanyang salita. Because the Word of God is the will of God, and the will of God is the Word of God. Full gospel, walang bawas, walang kulang. Mula Genesis hanggang Revelation. Minsan po kasi yung iba, selected, yung kanila pong mga ipinapangaral dahil baka ayaw nila ng congregation yan, baka masasaktan sila, baka ganito. No, ang salita ng Diyos ay full gospel. Purong salita ng Panginoon, and we will know the truth, and the truth will set us free. Sabi ng John chapter 8, verse 31. Ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa po sa atin. And Christian ministry, sapagkat ito po ay kalipunan ng mga tao, mga mananampalataya na hinugasan ng dugo ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon, at patuloy na niregaluhan ng Panginoon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sino po yung mga nakatanggap na ng regalo mula sa Panginoon? Pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Malapit na ang Pasko, nag-aabang, nag-iintay, umaasa ang iba na makakatanggap ng regalo. Kung wala man po, kahapon po ay nagkaroon tayo ng ating Christmas fellowship ng lahat ng workers ng buong Calamba District. Kahapon, here po. At siguro nasa less than 400 yung mga workers na umattend, hindi pa po yun kumpleto. Dahil ang workers po natin ay nasa halos 600. Ang workers lang po yun ng district ng Calamba. At nakakatuwa po dahil nagkaroon ng fun, celebration. Of course, ang pinaka-importante ay patuloy na naipagdiwang natin ang kabutihan ng ating Panginoon at ibinalik natin sa Kanya ang mataas na papuri at pagsamba. Sapagkat siya naman talaga ang dahilan kung bakit may Pasko. Amen? Nagkaroon din po tayo ng Paskuhan sa GIL, mga pastors doon po sa Bulacan, and we were blessed. At nakasama po natin ang ating minamahal na Bishop Brother Eddie Villanueva, ang ating pong Executive Vice President, Pastora Jovi, si Pastor Sam at ang kanilang pamilya, at ang ating mga leaders. Nagkaroon din po tayo ng Christmas Fellowship nung pong nakaraang Friday. Ang dami na ngayong mga celebration, di ho ba? Mga fellowship. Ako, ilan pa ho yung aatinan ko ng mga Christmas Fellowship. Marami na tayong naatinan in the past. Pero alam natin na ang Diyos ang talagang itanghal natin sa ganitong mga pagtitipon, sa ganitong mga pagpupuri, at wag nating kakalimutan ang totoong may birthday sa araw ng Kapaskuhan. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At wag nating kakalimutan na alalahanin na siya ang reason, He is the reason for the season. Next Sunday po, announcement, ay magkakaroon po tayo ng ating Christmas worship service and celebration. Dito po, dahil hindi po tayo kakasya na yung dalawang services ay ganapin natin ng sabay, kaya po, first service and second service pa rin po. Same time lang po tayo, 7 o'clock yung first service and 9:30 yung second service. Pakisabi sa katabi nyo, kapatid, isama mo ang buong pamilya mo, di ba? Ito yung pagkakataon natin to invite our relatives, our family, our friends, para po makasama natin sila sa tunay na pagsamba sa Panginoon. Pero syempre, hindi lang po kapag araw ng Pasko, kundi every Sunday na may pagkakataon po tayo, wag nating kaligtaan ang ganitong mga pagtitipon. Sabi ng Hebrews chapter 10, verse 25, wag nating kaligtaan ang ganitong mga pagtitipon sapagkat alam natin na malapit nang dumating ang Diyos. Kapag tayo nagtitipon-tipon, magkakasama bilang mananampalataya ng ating Panginoon, magkakapatid, lumalakas tayo. Di ba nung nakita nyo yung katabi nyo, lumakas kayo? Lumakas nga ba? Di ba? Na-encourage so kayo? Di ba? Amen? Tignan nyo nga yung katabi nyo. Na-encourage so ba kayo? Nakaka-encourage so ba? Di ba? Siyempre, nakaka-encourage. We are blessed na magkakasama po tayo, nagbibigay ng papuri sa ating nag-iisang Diyos. So, napakahalaga po. Kaya, it's a date this coming Sunday para sa ating worship and healing. Of course, may kasamang Christmas celebration. At sa December 25, i-announce ko na rin po, mayroon tayong Christmas worship service.
7:30 hanggang 9:30 lang po yon bago kayo mag-aginaldo o bago kayo mag-reunion or anything. Ano po, maganda po na sama-sama pa rin tayong sumamba sa Panginoon. So nag-announce na po ako. Ngayon po, ayan, The Wonder of Christmas, Paskuhan sa JIL Calamba. Ayan, December 25. Tumapat kasi, kaya wala na tayong prayer revival night. Wala na po sa gabi. Dahil yan na po ang ating pinaka-gathering. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Are you ready to receive from the Lord? Amen. Tama nga po ba na ready na tayo, nakahanda na tayo na tumanggap mula sa ating Panginoon? Parang inaantok ho kayo. Gising na po ba kayo? Amen? Yung malakas na sigaw at malakas na sagot. Are we ready to receive from God? With faith in our hearts. Amen. Thank you, Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. So, ngayon po ay pag-aaralan natin ang isang napakahalaga na I believe napaka-importante na katuruan na dapat malaman ng lahat ng Kristiyano. Last Sunday, sinabi ko po na magkakaroon tayo ng parang series ng pag-aaral patungkol po dito sa generosity. At hindi lamang dahil Pasko, kundi araw-araw ito dapat ang maging lifestyle natin. Isa pamuhay natin ang espiritu ng generosity and giving sapagkat alam natin na ang Diyos ang unang nagbigay. Kaya ang binigyang diin natin last Sunday is about the ultimate giver and that is our God. Praising the ultimate giver na kung saan ang kanyang ultimate sacrifice ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, sakripisyo, para tayo po ay tubusin. Yung kanyang ultimate love, pinadama niya ang kanyang walang hanggan, walang kapantay na pagmamahal na kahit nung tayo makasalanan pa, inibig na niya tayo, namatay siya sa krus. Yung kanyang ultimate provision na kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Kung naibigay na raw niya ang kanyang bugtong na anak, Romans 8:32, hindi kaya niya ibibigay ang lahat ng ating pangangailangan kasama ng kanyang anak. Ultimate provision at saka yung ultimate peace, yung kapayapaan ng Panginoon, which is a complete blessing. Our God, our Jesus is the Prince of Peace. Yung kapayapaan na binabanggit doon, hindi lang kapayapaan ng isip, na ikaw ay kakalma, kundi wholeness, body, soul, and spirit na pagpapala mula sa ating Diyos. That's why there are so many reasons, 1,000 reasons, even 1,000,000 reasons for us to thank the Lord and bless the name of our God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ngayon po, ito yung tugon. Ito yung tugon natin doon sa napakadakila at ultimate na pagbibigay ng ating Panginoon sa atin. This is now our response. Kaya napakahalagang matutunan natin para magawa natin ng tama, at hindi tayo magkulang sa Panginoon, mabigyan natin siya ng kaluwalhatian at lalong ibuhos pa ng Diyos ang kanyang masaganang pagpapala sa ating lahat. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko natin. Sa kabila ng lahat ng mga pangit na mga balita na naririnig natin, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko sapagkat nakadepende ang ating kagalakan hindi sa anumang sitwasyon na mayroon tayo, but our joy depends on Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Lord. So ang sabi po dyan sa ating introduction o ang ating pong topic, yan na rin po. Pakibasa nga natin, breakthrough generosity that abounds. Sabay-sabay, malakas po. Breakthrough generosity that abounds. Yan din po ang ating topic ngayong umagang ito. Makikita natin ang ating text doon sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Shall we all read in the Passion Translation? Sabay-sabay po. You do well and excel in every respect, in unstoppable faith, in powerful preaching, in revelation knowledge, in your passionate devotion, and in sharing the love we have shown to you. So, make sure that you also excel in grace-filled generosity. Ano po? Dito po ay binabanggit ni Pablo sa Corinthian Church. Ano po?
yung Corinthian congregation. Yung mensahe po na sobra niyang tawag dito, kinocommend ang Corinthian church sa kanila pong excellence, halos in all aspect. Ano po yun, yung unstoppable faith nila. Ano po yung kanilang napakataas na pananampalataya. Yung powerful preaching, yung napapakinggan nila na salita ng ating Panginoon, very powerful, ay talaga naman pong kinokomment sila ng Diyos through Paul, sa pamagitan po ni Apostol Pablo, in revelation knowledge. Kasi alam natin, ang Corinthian church ay gifted church. Mayroon namang gifted child. Sino yung mga gifted child ho dyan? Ayan, mayroon pong gifted church at ang Corinthian church yan. Kaya dyan po nakasulat yung gifts of the Spirit. Kung titignan natin, doon sa 1 Corinthians chapter 12, chapter 14. 12:14. Binabanggit ho doon yung regalo ng banal na Espiritu, the gifts of the Spirit. Ito po ay tatlong kategorya doon sa 1 Corinthians chapter 12. Yung tatlong kategorya is the vocal gifts, the power gifts, and the revelation gifts. Kompleto ang Corinthian church. Ano yung vocal gifts? Yung tongues, interpretation of tongues, prophecy. Tapos po yung pong power gifts ay gifts of healings, gift of working of miracles, and gift of tongues. Gift of faith, gift of faith, gift of working of miracles, and gifts of healings. Power gift. Mayroon yan ang Corinthian church. At mayroon din po yung tinatawag na revelation gifts. Word of wisdom, word of knowledge, and discerning of spirit. Mayroon yan. Very gifted, talented itong Corinthian church. In your passionate devotion, kino-comment sila sa kanilang passionate devotion. Very committed sa Lord. At alam ko po, ang JL Calamba din ay very devoted sa Panginoon. Amen? Parang labas sa ilong. Sigurado ho ba kayo, mahal na mahal ba natin ang Panginoon? Ayan, very passionate devotion. And in sharing the love we have shown to you, sabi ni Paul, pati yung pagbabahagi nyo ng salita ng Diyos, grabe. Napaka-passionate nyo, nag-aalab kayo, napaka-committed ninyo. Kaya talagang wala kang masasabi dito sa Corinthian church. Talagang grabe po sila. Pero may binanggit si Pablo dun sa dulo na phrase. At ang sabi niya, so, make sure, siguraduhin nyo lang. Siguraduhin nyo na kayo din ay nag-excel in grace-filled generosity. Siguraduhin nyo rin na lahat ng ito, nag-excel kayo, faith nyo, devotion nyo, yung revelation knowledge, powerful preaching, nagsishare kayo ng Word of God, pero siguraduhin nyo rin na kayo din ay mag-excel at maging magaling at mahusay pagdating sa pagkakawang gawa, kagandahang loob at pagbibigay. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? God, through Paul, called the attention, ng Corinthian church, na dapat ito din ay maisapamuhay ninyo. Kung nag-e-excel kayo sa mga bagay na yan, mag-excel din kayo sa grace-filled generosity. Kaya yun po yung ating pag-aaralan. JL Calamba, God wants us also to be generous, to be givers. Actually, by nature, we are not givers. We are not givers by nature. Kasi ang tao, selfish, madamot ang tao talaga. Sarili lang ang iniintindi. Siguro mayroong iba na talagang parang mapagbigay, pero ang katotohanan, ay ang tao po ay hindi mapagbigay, madamot, lalo na nung hindi pa po tayo nabuborn again. Buti na lang na born again po tayo. Sabi dyan on generous giving, the motive of the heart matters to God. Napakahalaga ng puso pagdating sa tinatawag na pagbibigay, pagdating sa tinatawag na pagtulong, pagdating sa tinatawag na pagkakawang gawa, pagbibigay, pagpapakita ng kagandahang loob. Kinakailangan genuine, pure yung puso natin. And giving is not just about money. Pagdating kasi sa generosity and giving, allergic yung iba.
Tignan nyo nga yung katabi nyo, mukhang di naman allergic. Ano ho? Di ho ba? Yung iba allergic pagdating sa giving. Nako, ito na naman. Bakit giving? Bakit generosity? Etc. Alam nyo po, ang Diyos natin kasi generous eh. Kaya gusto ng Diyos na maging generous tayo. Because we follow Jesus, di ba? He's our example sa lahat ng bagay. So it's not just about money, it's about give, it's about your heart. Yung kondisyon ng puso. It's about your faith, pananampalataya. Nasusubukan din ang faith natin sa pamagitan ng ating pagkakaloob, sa pamagitan ng ating pagtulong, sa pamagitan ng ating pagkakawang gawa. At syempre yung relationship sa Diyos. Nasusubukan daw yan. Natin sa pamagitan ng ating generous giving. So sabi ng Panginoon, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Then magagawa nating mahalin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Sabi po yan ng Mark chapter 12 verse 30. Ang ibig sabihin po ng pagmamahal sa Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa is you have to love God with every atom of your heart, of your life. With every atom of your life. Ano ba yung atom? Pinag-aralan natin yan noong high school ba? The smallest particle of an element. Di ba? So ang ibig sabihin ng mahalin mo ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa, mahalin mo siya ng hanggang sa pinakamaliit, buong puso, pinakamaliit na bahagi ng iyong pagkatao. You have to love the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pagtama ang kondisyon ng puso natin, pagmahal natin ang Diyos, kapag mayroon tayong tunay na pananampalataya sa Panginoon, the kind of faith that can move mountains. Whatever mountain is that, mountain of problem, mountain of poverty, mountain of sickness, mountain of troubles, any mountain, sa pamagitan ng faith mo, you can say to that mountain, go and be thrown into the sea, at ito daw ay susunod. Ibig sabihin po, napaka-powerful ng pananampalataya. Kaya mong sampalatayanan ang lahat ng bagay at ang sinasabi ng ating Panginoon, maging sa tinatawag na aspeto ng finances. And your relationship with God. Nakikita din po dyan kung gaano kalalim, kalawak, kapersonal, diba? Ka-intimate ang ating pagmamahal, ang ating relasyon sa ating Panginoon. You can always live a life of generosity kapag tama ang puso, grabe ang pananampalataya natin at mayroon tayong malapit na relasyon sa ating Diyos. Pwede ba nating ibigay ulit ang ating lakas na palakpak sa Panginoon? Sabi po ni Martin Luther, medyo natawa po ako dito, pero minsan totoo po Pakibasa nga po natin. There are 3 conversions necessary. The conversion of the heart, the mind, and the purse. Ba't napasama dyan ang purse, no? Ayan po. Tapos ang sabi dyan, tapusin natin, of these 3, it may well be that we moderns find the conversion of the purse the most difficult. Yan daw po ang mas mahirap na i-convert. Yung sumunod, ma-born again yung ating mga bulsa, mga pitaka. Hello, nandyan po ba kayo? Yun daw puso, madali pa kapag narinig natin ang salita ng Diyos, wala kang magawa kundi lumuhod sa Panginoon at umiyak. Kasi marirealize mo na may problema ka, nagkasala ka at kailangan mo ang Panginoon. Nababago ang puso, na-transform by the power of the Holy Spirit. At yung mind natin, God wants us to renew our mind. Huwag na tayong umayon sa takbo ng mundo, kundi magbago na tayo ng isip. And God can do that through the Word of God. Ang salita ng Diyos na binabasa natin. Ito minsan daw ang mahirap ma-convert, yung ating mga bulsa, yung mga pitaka. Kasi po, yun nga, sabi ko nga kanina, by nature, we are not givers. By nature, tayo po na mga tao. Kaya po ang Bible, ayon sa pag-aaral ko po, 2/3 of Jesus' parables have something to do with money, with finances. 2/3, ng mga parabola o yung talinghaga ng Panginoon. Di ba nagtuturo siya sa mga alagad in terms of parables, madalas?
Mayroon siyang mga ipinapakita, matalinghaga, pero may spiritual na meaning. Alam niyo po, 2/3 noon ay 60%. Ang 2/3, ano po? Kasi ang 3/4 ay 75%. 2/3 po ay tungkol sa finances. Ibig sabihin, ang Diyos alam niya napakahalaga sa kanya ng finances. At alam niya na ang tao dyan mahihirapan when it comes to money. Dyan mahirapan ang tao when it comes to finances. Pakitignan uli yung katabi. Nakasimangot ba o nakangiti? Ayan. Di ba? Yan. So, napakahalaga na maunawaan natin itong mga magulang, mga kapatid. God is not after your money. He owns everything. The silver and the gold. He created all things out of nothing. Lahat nilikha niya. Ano po? So, napakahalaga na maunawaan natin sapagkat kailangan natin ang blessing ng Lord. At ang isang susi ay yung ating pagbibigay. Yung ating pong matapat na pagkakaloob, yung ating pong pagiging generous sa harapan ng ating Panginoon. Palapakan nga po natin ang Lord. So generosity has nothing to do with how much money you have. Gaano karami ang bank accounts mo. Yung mga na-issue sa flood control, ang dami nang naka-freeze ng mga bank accounts. Hindi nakadepende ang kayamanan natin. Yung pagiging generous natin, hindi nakadepende sa dami o konti na hawak mo o meron ka o resources mo. But it has everything to do with your view of God. Gaano mo ba kakilala ang Diyos? Diba? Gaano ba natin kakilala ang Panginoon na sinasamba natin sa lugar na ito? Gaano ba natin kakilala ang Diyos na pinaghandugan natin ng buhay natin? Alam nyo, minsan pinapakita ng Panginoon kung yung finances na maliit na bagay hindi mo kayang ibigay, I doubt. No? May mga taong hindi ako naniniwala na kaya mong ibigay ang buhay mo sa Diyos. Are you there? Tanyo, galit na kayo sa akin. Are you still there? So di ho ba, kung yung maliit na bagay, hindi mo kayang ibigay. Yung pa kayang buhay mo, maibibigay mo kaya. Pero naniniwala ako, kapag naibigay mo na ang buong buhay mo sa Diyos, lahat ng para sa Diyos, kaya mong ibigay. Hello! Amen? So napakahalaga. Kung ano yung chine-cherish natin, yun ang treasure natin. Sabi po yan ng Matthew chapter 6, verse 21, "For where your treasure is, there will your heart be also." Kung nasaan ang iyong puso, yun ang kayamanan mo. Nasaan po ang puso natin? Pastora, andito lang yung puso ko. Nasaan ang puso natin? Kanino yung pusong yan? Sa Lord ba? Kayo lang po ang makakasagot niyan. So napakahalaga na tayo po ay maging bukas pagdating sa mga turo ng ating Panginoon. Remember that we cannot outgive God. Hindi natin kayang lagpasan ng Diyos pagdating sa pagbibigay. We can never outgive God. Kahit lahat-lahat ibigay mo, kulang pa yan. Ang Diyos, lahat ibinigay niya. Lahat ng magaganda, perfect and good gifts galing po sa Kanya. Sabi po dyan, the tithe isn't the ultimate goal in the journey of giving or generosity, but it is a key standard. The truth is, God can do more with our 90% left than we can do with our 100% because you did not give or pay your tithe. Mas maraming magagawa ang Diyos. Ang binibless ng Diyos yung 90% na itinira mo dahil ibinigay mo yung para sa Kanya. Tandaan natin, you don't give your tithes, but you pay your tithes. Di ba, sa mundong ito, di ba may taxes tayo? Outright, Kuya Boots, outright po yun, di ka pwedeng magreklamo. Parang pinag-aaralan pa nga na itaas ulit. Ilang percent na po? Jerome, accountant ka rin, no? Ilang percent na ang tax ngayon, di ba? Outright yun, wala kang reklamo, kahit maliit ang sweldo, etc. Alam niyo po sa Diyos, God wants us to be faithful in this area. Gusto ng Diyos na i-bless ka. Tignan mo yung katabi mo ulit, sabi mo, kapatid, gusto ni Lord na pagpalain ka. Parangalan mo siya sa aspeto na ito. At alam ko, hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon.
Amen po ba? Yung iba po kasi, kung kahit nung yumaman na, sumagana na, nako, ayaw na, nakalimutan na ang Diyos. Pero nung kokonti pa, 10 piso lang namang tithes ko, ang bilis i-tithes niyan. Pero Lord, i-bless mo ako para lumaki ang aking kaloob sa iyo. I-bless mo ako para makatulong pa ako sa aking kapwa. Makapag-pledge ako sa Youth Summit para sa mga kabataan. Walang aatin pala dito. No. Makapag-sponsor ako para sa mga kabataang aatin sa Youth Summit. Wala talaga, no? Wala tayong i-sponsoran. Walang sumigaw no? Ayan po. So, nung binless na ng Panginoon, grabe. Sabi niya, Lord, malaki-laki din to. Parang nakakaanong ibigay naman to Panginoon, 10,000 na. Bakit? 100,000 na siguro ang kanyang kinikita. No? Nahirapan na sa 10,000 pero sa 10 pesos, kayang-kaya yan. Sige Lord, i-bless mo pa ako. Alam niyo po, ang Diyos, gusto niya talagang ma-bless tayo Pero para lalo na i-bless ka pa ng Panginoon, maging masunurin din tayo sa kanyang utos. Amen po ba? God commands us to pay our tithes. Sabi ng Malakay 3:10, tandaan natin, God challenges people to test Him regarding tithing. No po? Sabi ng Lord, test me in this. If I will not open wide all the windows. Alin bang mas marami sa bahay? Windows o doors? Sino ho dito sa bahay nyo maraming pinto? Dadalawa ang bintana. Di po ba laging mas marami ang bintana? Ang pangako ng Panginoon in Malakay 3:10 na lagi nating naririnig sa exhortation when it comes to offering or giving, ang sabi ng Panginoon, bubuksan niya ang lahat ng durungawan ng langit at ibubuhos sa atin ang masaganang pagpapala na walang sukat kalagyan. Ayaw ng Lord na nagpapatest siya. Ayaw ng Lord na sinusubukan natin siya. Sabi niya kay Satan, do not ever test the Lord your God. Matthew chapter 4. Ano po? Nung si Jesus ay pagkatapos ng kanyang 40 days prayer and fasting, magsisimula na siya sa kanyang ministry, hahadlangan siya ng dyablo, tinetest siya. Sabi niya, kung ikaw ang Diyos, kung ikaw nga ang Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kahit nung oras na yon, si Satan, kaya niyang gawing monay bae di ba? Kaya niyang gawing ensimada nung time na yon. Pero si Jesus, hindi siya nagpapadala sa mga deceptions ng kaaway. Pakisabi sa katabi, huwag magpapadala sa mga panlilinlang at kasinungalingan ng kaaway. Huwag mo nang ibigay ang tithes mo. Naku, di mo alam saan napupunta yan Huwag mo nang ibigay yan, may pangangailangan ka rin, di ba? O tamo, wala, masisira na ang ref mo, luma na ang electric fan mo. Minsan kung anong ibubulong yan sa'yo. Huwag niyong pakinggan ang bulong ng dyablo. Ang pakinggan niyo, salita ng Diyos. Amen po ba? Mas marami siyang magagawa Diyan po sa 90% na natira. Yun ang hindi alam ng maraming Kristiyano. Kaya nagsasuffer. Sobra yung kanilang challenge. Sobra silang nahihirapan. It's very difficult for them to pay their tithes. Nahadlangan tuloy ang langit para sila ipagpalain. Sana po ang aking panalangin ngayong araw na ito, mabuksan ang ating kaisipan. Ano po? Tungkol sa kalooban ng ating pong Panginoon. Tines ng dyablo si Jesus. Umakyat ka dyan sa bundok, tumalon ka, sasaluhin ka naman ng mga angels. Diba? Do not test the Lord your God. Sambahin mo ako. Only the Lord your God you will worship. Hindi siya natangay. Bakit? Sa word of God siya nananangan. Mga kapatid, ang basihan ng lahat ng gagawin natin ay ayon sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! So ang sabi po dyan sa sunod na slide, yung 4 na bagay na gusto ko pong ibahagi sa atin, tungkol po sa generous giving. Naalala ko lang yung isang kwento. Umaten sila ng church, 3 magkakaibigan. Magkakaibigan sila. Sabi nila, doon tayo umaten doon sa isang church. Sabing ganun kasi, magpalit tayo ng konti. Kasi ang offering nila ay sa umpisa. Sabing ganun. Kaya magpalit tayo para
ang tawag dyan, makalibre na tayo o hindi na tayo makapag-offering kasi ayaw nila ng offering time. Tignan nyo nga yung katabi nyo, ayaw mo ba ng offering time? Siyempre, gusto natin, di ho ba? So, ang ginawa nila, nagpa-late sila. Kalahati na ng preaching nung sila dumating. Sabi nila, tamang-tama, tapos na yung offering. Pagkatapos ng sermon, sabi po doon ng congregate, sabi po doon sa kanilang program, after na nag-sermon yung pastor, offering time. Sabi nila, nako, patay, sabi ganon. Bakit binago ang offering? Dati maaga. Dati sa umpisa bago ang preaching. Ngayon, after na ng preaching, binago. Hindi binago ni pastor, hindi binago ng sino man. Binago siguro ng Lord yung programa. Kasi ang Lord, alam niya kung ano ang pangangailangan natin. So, nung mag-o-offering na, biglang nahimatay yung isa. Talaga, dahil sa offering nahimatay, nahimatay. Kaya yung dalawa, binuhat. Kaya lumabas na sila, nakaligtas pa rin sa offering. Natatawa tayo, pero ang tanong, na-bless kaya sila? Di ba? Ang tanong, ang Diyos kaya ang talo? Ang Diyos kaya ang lugi? Ang tanong, ano kaya ang nangyari sa kanila? Na-miss mo yung privilege, na-miss mo yung opportunity na i-bless ka ng Lord. Because every opportunity, listen up, every opportunity to give is an opportunity to be blessed. Every opportunity to give is an opportunity to be blessed. Number 1 po, grow in the grace of generous giving. Basahin natin sabay-sabay. Generosity is our response to the initiative of God. Ito ay tugon sa ginawa ng Panginoon sa atin. Napakadakila. Sabi po ng Corinthians, sabi po dyan sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, halos sa Corinthian po tayo iikot sa ating pag-aaral. Pakibasa natin. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though He was rich, yet for your sakes, He became poor, so that by His poverty, He could make you rich. Grabe, So tugon mo lang itong pagbibigay, paghahandog, pagkakaloob. At hindi lang tungkol ito sa pera. It's about everything that God has gifted you with. Ano po yun? 5 T? 4 na T? Ano po yung una? Yung ating time. Magbigay tayo ng time sa Lord. Congratulations, andito kayo ngayon. Nag-invest kayo ng oras nyo sa Panginoon. Sumamba tayo sa Panginoon. Maraming tao ngayon, abala na sa paghahanda. Outing dito, picnic dito, fellowship dito, party dito. Pero minsan nakakalimutan natin yung pagdalo. Kaya congratulations, andito po kayo ngayon. Mayroong bonus o blessings na po kayong matatanggap mula sa Panginoon. Amen? Yan si Brother Sidney, sinasara muna ang business minsan. Di ho ba? Kasi inuuna ang pagpupuri sa ating Panginoon. At ang Diyos ay hindi po siya magkukulang sa atin. So, sabi po dyan, binigay niya lahat. Kaya tayo sumagana dahil naging mahirap si Lord. Paano siya magiging mahirap? Ang yaman-yaman niya, siya nga ang may-ari ng lahat ng bagay. Yan po ang liwanag, At alam ninyo kung gaano kadakila ang kagandahang loob at biyaya ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat napakayaman niya, He owns everything. He created all things out of nothing. He owns the silver and the gold. Yet, for your sakes, pero dahil sa inyo, dahil sa akin, naging mahirap ang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po isinilang din siya sa pasabsaban ng hayop Sabi nga ni Brother Eddie, pagka nagtuturo ho siya tungkol dito, sabi niya, pwede namang ipanganak si Jesus sa Buckingham Palace ng Inglaterra. Pwede naman siyang ipanganak doon sa White House ng Amerika. Pwede namang ipanganak sa Malacanang Palace ng Pilipinas. Pero hindi doon ipinanganak si Jesus, kundi sa isang pasabsaban. Parang isang infant. Tapos sa isang pasabsaban, ipinapakita ng Panginoon, of course, yung kanyang humility, at ipinapakita ng Panginoon
na kaya niya dinanas ang lahat ng iyan, pinakamababang kalagayan para maabot niya ikaw at ako sa pinaka-extreme na sitwasyon ng ating buhay. Sa sobrang kahirapan mo, aabutin ka ng Panginoon. Sakit at karamdaman mo, aabutin ka ng ating Panginoon. Yet, for your sakes, He became poor. Upang sa kanyang pagiging mahirap, nang siya'y nasa krus ng Kalbaryo at nagdusa, tayong lahat ay yumaman at sumagana. Are you excited? Hallelujah! Nothing is earned, everything is given. Tandaan po natin yan. So that we can give cheerfully, hilariously. Sabi ng Bible, pag nagbibigay ka, masaya ka. Hindi yung, naku, ba't ibibigay ko na naman to? Sobra ho, napunit na yung bulsa dahil dinudukot yung barya doon sa bulsa. No? Dahil pinipili yung pinakamaliit. Minsan ganon. Pero walang ganon dito. Pakisabi sa katabi nyo, walang ganon dito. Lahat ito generous giver di ho ba? So everything is given. Ibinigay ng Panginoon lahat. And the lifestyle of a biblical steward is one who acknowledge that God owns everything in their life and they in turn seek to manage all that they have for Him. So again, ulitin ko, response ito sa initiative ng Panginoon na wala tayong anumang pag-aari. Pag-aari ng Diyos lahat yan. Buhay mo, pag-aari ng Diyos. Diba? Siya nagbigay niyan Binigyan ka ng buhay. Binigyan ka ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito. Nothing is earned. Your life is a gift. Your health is a gift. Yung kalusugan mo, di ba? Regalo ng Panginoon. Your career is a gift. Ano man yung trabaho mo. Your intelligence is a gift. Karunungan mo. Your strength is a gift. Your personality is a gift. Binigyan ka ng Diyos ng magandang personality, smart ka, gamitin mo yan. Ibalik mo ang papuri sa ating Panginoon. Huwag maging arrogant, huwag tayong magmalaki, kundi ibalik natin ang papuri sa Diyos. Your children, ang inyong mga anak, regalo ng Diyos yan. Sino po dito nag-pray na magkaanak? Yan, oo. Pero mag-asawa muna, yung walang asawa, Hindi pwedeng magkaanak na walang asawa. Your children are a gift, your friendships are a gift. Your possessions are a gift. Your accomplishment, ano man ang narating mo sa buhay. Ano po? Gift yan ng Panginoon. It is God who gave you the ability to get wealth. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng abilidad, kakayahan, karunungan, lakas para sumagana ka. So, napakalalim, napakaliwanag, napakahalaga na tama ang maging response natin sa ating Panginoon. Your wealth is a gift. Tama ang tugon natin. Paano mo i-manage yung salapi? Ano po? Hindi rin po yung dahil ang dami, sige, gasta dito, gasta doon. At naaaksaya minsan. Ayaw din ng Diyos. Let us be good steward. Sabi niya, the lifestyle of a biblical steward. Tayo po ay katiwala. Pakisabi sa katabi, tayo ay katiwala. Katiwala tayo ng Diyos. Pinagtiwalaan lang tayo. Tayo po ay manager. Di ba? Tingnan niyo yung katabi niyo ulit. Sabihin niyo, hi, manager ka pala. No? Manager tayo. Tayo lang yung nagmamanage. Dahil mayroong totoong may-ari. Hello? Mayroong totoong may-ari. Sino ang may-ari? Si Lord. Tayo ay manager. We manage, steward. Sa ibang ang kahulugan po nito ay steward po tayo. Maging faithful steward po tayo ng ating Panginoon. So tama ang pag-handle natin ng resources. Alam nyo, ako, alam yan ng mga workers, kilala po ako. Sa bahay, mapa-church. Ayoko po na may naaaksaya. Sabi ko po, electric fan, bukas, ceiling fan, tignan natin. Nakasilip ako lagi. Sabi ko, bukas yung ceiling fan, patayin natin. Kung kaya ko naman, ako na yung magpapatay, ako na yung aabot, isi-switch off. Ay, bukas yung ilaw, wala namang tao, patayin natin. Alam niyo po, kasama po yan sa pagiging good steward. Kahit sa bahay, yung tubig, naaaksaya. Ayaw ng Lord yon. Amen?
Parang gusto nyo yon, ayaw ng Lord yon. Kasama ho yan sa pagiging tapat, pagiging good steward natin. So, pangalawa, tignan po natin, pakibasa natin. God can use your generosity to advance His kingdom. Tama po yan. Magagamit ng Diyos ang ating pagiging mapagbigay. Magagamit ng Panginoon yung ating generosity, kagandahang loob. Di ho ba? Yung ating pong pagkakaloob, nagagamit po yan para sa expansion ng kingdom ng Panginoon. Alam niyo po, ang GIL ay meron na tayong 75 countries all over the world. Ganyan po, kalawak at lalong lumalawak pa, that God would expand and enlarge GIL Church worldwide and its influence and impact all over the world. Yun po yung aking prayer. Doon po sa aming, yun po sa aming, anong prayer mo sa GIL? Yun po yung aking inilagay. Magkaroon pa tayo ng mas malawak na influence at impact sa buong mundo para maabot natin ang ating mission to bring all peoples to the kingdom of the living God. So kapag nagbibigay ka, nandun yung kingdom mindset that this is not just for me and for my family. This is for the kingdom of God. Amen po ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Ano po? Sabi ng 2 Corinthians 9:11, pakibasa natin, yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. They will thank God. Pasasalamatan nila ang Diyos yung lahat ng maabot ng mga kaloob natin. Ano po yung ating mga tithes and offering, nagagamit yan sa ating pagtusto sa physical building, pangangailangan, utilities. Mayroon na tayong mga extension, magbubukas pa tayo ng marami. Nag-training tayo ng barangay missionaries. Sino yung mga umaaten sa barangay missionaries training? Ano po, parang nasa first service sila lahat. Pero alam niyo po, dapat lahat tayo ay bahagi dyan. Bakit? Yun ang ating mission Yun ang ating mission. Why do we exist? Why we exist as a church? Yan po ang dahilan para maabot ang napakaraming tao. Maranasan din nila ang pagliligtas ng Diyos. Ang daming tao, hirap na nga. Physically, hirap na nga. Financially, hirap pa spiritually. Diba? Parang sobrang nakakaawa na yon. Yung tinatawag na double jeopardy. Hirap na sa lahat ng bagay. Mapapahamak pa ba naman yung kaluluwa pa? Mapapahamak pa? Bakit? Kasi walang nagmamalasakit. Hindi tayo nag-share, hindi natin napapagamit ang ating buhay para sa Panginoon. At minsan hindi pa rin tayo nakapagkakaloob. Ang lahat ng iyan ay nagagamit for the expansion of God's kingdom. Amen po ba? Importante din na sa matabang lupa tayo magtanim. Mayroon ba namang tao magtatanim sa mabato, matigas na lupa? No. You don't plant sa isang lupang matigas. So magtanim ka sa isang lupang mataba. Para sa ganon, ito ay yumabong, ito ay lumaki, ito po ay magbunga at magbunga ng maraming bunga. Amen po ba? Magtanim tayo sa gawain ng ating Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So ang sabi po dyan, in fact, your generosity will become someone else's miracle. Kaya na-born again yun? Kasi may mga may mga nagkaloob may mga humayo Nagbigay ng kanilang time naging generous sila sa time nila. Humayo sila, yung mga life group leaders. Humayo sila, pinuntahan nila yung barangay Mabato. Walang pumupunta daw doon. Pinuntahan nila, napakalayo nun. Malapit na sa Tagaytay. Pinuntahan nila May mga nagmalasakit, nagbigay ng oras, nagbigay ng buhay, nagbigay ng panahon. May mga nagkaloob, kaya may naipamasahe. Sabi ng Romans 10:14-17, sabi doon, papaano sila makakarinig ng salita ng Diyos kung walang mangangaral? Papaano sila makakapangaral kung walang isusugo?
Paano susuguin kung walang suporta? Alam nyo, lahat po yan. Mahalaga yung ating kaloob. Importante yan. Ano po, nagagamit yan, kapaki-pakinabang yan. At kapag bahagi ka dyan, tandaan mo, bahagi ka sa pagpapalawak ng kaharian ng Panginoon. Amen? Gusto ba nating maging bahagi ng pagpapalawak ng kaharian ng Diyos? Tinatayo natin yung cornerstone. Naalala ko po yung isang kwento. Ano po? Na yung isang church, fellowship, ay mayroon silang project na yung building, church building itayo. By the way, yung pong ating cornerstone. Ano po? Patuloy nating ipag-pray. At syempre, continuous pa rin po yung ating offering, yung pagbibigay natin sa lahat ng hindi pa po nagkakaloob, any amount. Alam nyo po, maganda na ating i-desire. Lord, gusto kong maging bahagi dyan. Yung pagdadaan ako doon sa Balintawak, corner EDSA, dadaan ako dyan, papunta akong NLEX, makikita ko, Lord, na itayo ito, naging bahagi din ako dyan kahit papaano. Gusto ba natin yon? Parang may 20 may gusto. Ano? Gusto ba natin yon lahat? Di ba ang sarap sa pakiramdam? Imagine ilang motorista ang dumadaan dyan. Hundreds of thousands a day. Lalo na ngayon, Paso, grabe ang traffic. We were in Bulacan last Friday sa aming Christmas fellowship. Ano po? Doon po sa Bulacan with Brother Eddie, and doon sila Pastor Jovi, Pastor Sam. At masaya. Kaya lang napaka-traffic po talaga. So yung magkaroon ka ng bahagi sa kaharian ng Panginoon. So ito po ngayong babaeng ito, talagang very active siya. Sabi niya, Lord, gusto kong maging part ng itinatayong building ng aming church. Kaya lang sabi niya, wala akong resources, Lord. Dahil ako po ay namamasukan lang, just a servant in a home. And also going to Bible school, nag-aaral sa Bible school. So sabi niya, Lord, wala talaga akong maipagkakalo. Pero binigyan siya ng wisdom ng Lord. At ito yung kanyang heart. Sabi niya ganun, kakausapin ko yung amo ko. Tatanungin ko kung satisfied ba sila sa aking paglilingkod. Tapos tinanong niya yung amo niya, okay lang po ba sa inyong paglilingkod ko? Satisfied po ba kayo? Maayos po ba akong magtrabaho? Yes, sabi nila, you're very good. You do your job well. You do your task well. Sabi sa kanya. So sabi niya, kung ganun po, mahal kong mga amo, baka pwedeng, ako po ay maglilingkod na sa inyo habang buhay. Parang ganon. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo, pwede bang ang kondisyon, ibigay niyo po yung amount na ibibigay niyo sa akin sa loob ng mga panahon na yon in advance. Kasi gusto kong magbigay doon sa itinatayong church building. Grabe, di ho ba? Grabe po. Kasi naunawaan niya yung purpose. Naunawaan niya yung mission. Paalala po ulit, mayroon po tayong cornerstone. So itong mga ngayong board of elders, sabi nila, ba't nakapagbigay siya ng malaki? Teka, wala naman siyang hanap buhay, kundi siya ay katulong lang. Tapos siya ay nag-aaral pa. Teka lang, alamin natin. Curious sila, inalam. At yun nga ang sinabi niya, wala po talaga akong pera, pero alam nyo, ganawa ko ito po. Grabe, sobrang humanga po yung board of elders. At higit sa lahat, naniniwala ako, ang Diyos ay sobrang nalugod. Amen po ba? Sa bawat ibinibigay natin para sa kaharian ng Panginoon, tandaan nyo, hindi babalik yan sa atin nang walang nangyari. Mayroong yang dala-dala na pagpapala. Give and it shall be given to you. Ibigay tayo at ibabalik po sa atin ng Panginoon. Siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. Sa lahat ng nananalig doon, palakpakan natin ang Lord. Daming mabuborn again. Magpapasalamat daw sa Diyos dahil sa himala ng kaligtasan, dahil may sinugo, may nangaral, may nagbigay. Bahagi tayo ng pagtatayo ng kaharian ng Panginoon. Ikatlo is, pakibasa natin, when you give, you set in motion a great cycle of God's grace. Kapag tayo po ay nagbibigay, ay dumadaloy, umiikot
yung habag at biyaya ng Diyos sa buhay ng maraming tao. Ano po? Hindi lang po yung nasa church at pangangailangan ng church, pati yung the world that is in chaos. Ano po? Na napakatindi ng problema ng mundo, ang biyaya ng Diyos ay kanilang mararanasan dahil sa mga tao na hindi naging madamot at patuloy na nagbibigay. Ang ating pong gustong mangyari, dito lang po sa Laguna, yung 681 na barangays, maabot ng salita ng Diyos. Kaya mayroon tayong barangay missionary training na ginagawa. Para sa ganon, yung 681 na barangays na vision po ito ni Brother Eddie. Sabi niya, lahat ng mga barangay mayroong Red Cross dahil mayroong church. Kahit maliit na church, home church. Sabi niya, pag nandun ka sa eroplano, pababa ka, halimbawa sa gabi, kitang-kita mo, umiilaw yung red na crosses. Sabi niya, dahil doon sa mga barangay na yon, mayroong JIL. Amen po ba? At tutubusin ng Panginoon ang lahat ng barangay ng kanyang makapangyarihang dugo sa pamagitan ng church. And how can we do that? Through our generosity. Through our generosity. Malawak pala, malayo ang naabot ng ating pagkakaloob. Tingnan niyo uli yung katabi niyo. Inaantok na ba o hindi naman? Hindi naman, pakisabi doon sa katabi niyo, sabi niyo, kapatid, huwag kang mapagod sa ginagawa mo na pagkakaloob, di ba? Dahil malawak at malayo ang naabot niyan. Marami ang naaabot ng ating mga ginagawa para sa ating Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Alam niyo po yung Macedonian Church, sa gitna ng kanilang paghihikahos, sabi nila, wag mo kaming pigilan, Paul, na magbigay. Oo, alam namin mahirap kami, pero wag mo naman kaming i-deprive doon sa pagkakataon na nais naming magkaloob. Si Paul na siguro halos ang humahad lang sa kanila na, okay lang, naintindihan namin kayo. Wag na kayong magbigay, alam namin, mas kailangan nyo yan. Diba? Pambili nyo na yan ng bigas nyo ng ganito, ganyan. Pero ang sabi nila, please, they pleaded with Paul. My God. Kaya nga kinumen sila ng Diyos ang Macedonian Church. Despite their extreme poverty, yung kanilang generosity lalong nag-welled up. Ano po yung kanilang pagiging generous? Sabi nila, please Paul, wag mo kaming pagbawalan na magbibigay kami. At may galak, sila po ay nagkaloob, and God was blessed. Amen? Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. Sabi ng 2 Corinthians 9:13 and 14, pakibasa natin. Sabay-sabay po. As a result of your ministry, they will give glory to God for your generosity to them, and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. 14, and they will pray for you with deep affection because of the overflowing grace God has given you. Ano po? Yung kanilang ministry ay talaga naman pong naging blessing sa lahat ng mga tao na pinupuntahan nila. Kaya maraming mga churches ang naiplant, maraming tao ang nagbalik loob sa harapan ng ating Panginoon. Malapit nang dumating ang Lord. Ano po? Malapit nang dumating ang Panginoon. Sabi nga, lalong palapit ang Panginoon, pagdating ng Panginoon, lalong sasama ang mundo. Yung mga masasama, lalong magpapakasama. At yung mga mabubuti naman, lalong magpapakabuti. Tayo po na mga Kristiyano, ibinilang tayo, nabiyayaan tayo, kinahabagan tayo ng Panginoon, tayo ang gagamitin para maging liwanag ng mundong ito, maging asin ng mundong ito. Amen po ba? Hallelujah! Paggamit natin ang ating buhay, lakas, natutunan natin. Ano yung apat na T? Yung time natin, yung treasure natin, tinatangkilik natin, yung ating talents. Hallelujah! Maglingkod tayo. Yung mga talento natin, ipagamit natin sa Lord. And of course, yung truth, yung salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin, natanggap natin, nauunawaan natin. Dati hindi naman natin naunawaan ng Bible.
But now we can fully understand because of the Holy Spirit that illuminates our minds and our hearts so that we can understand the Word of God. Blessing pa rin yun. Amen? Ang dami na nga nating natanggap na blessing. It's time, to be a channel of God's blessing. Ang blessing na ito, it does not stop in you. Kaya nga ang money is called a currency. Dahil ito po ay nag-flow through you. Amen? Tignan nyo uli yung katabi nyo, sabi nyo, kapatid, maging channel of blessings tayo. Hello! Come on, church! Give the Lord our best clap offering. Hallelujah! Ang sabi po ni Martin Luther ulit, pakibasa natin, a religion that gives nothing, costs nothing, and suffers nothing is worth nothing. Walang silbi ang isang reliyon, paniniwala na hindi nagbibigay, wala kang binabayarang presyo, hindi ka marunong magsakripisyo. Yan po ang nais ng Diyos. Hindi tayo kabilang sa isang reliyon na tradisyonal, na pupunta paglinggo, uupo, tatayo, ganon, mga, di ba, ginagawa. Tapos wala lang. Pag alis, wala din. Wala kang malasakit sa pamilya. Hindi mo masiran yung nanay, tatay mo. Hindi mo masiran yung pamilya mo. Ano po? Ngayon marami na hong chance, pagkakataon. Nandyan ang social media, pwede mo silang abutin, pwede mong i-share. Church, maraming paraan para tayo ay maging pagpapala sa iba. Palakpakan natin ang Lord. Hindi man kayo tinawag na pastor, pero you can still be a God's channel of blessings for His glory. Living is giving. Ang pamumuhay po ay laging nandyan kaakibat ang pagbibigay. At ang pagbibigay ay pamumuhay. Yan ang ikabuhay natin, yung tayo po ay giver. Here then is the secret of an abundant life. To give is to live, and to live is to give. Alam niyo po yung Dead Sea? Mayroong tinatawag na Dead Sea spirituality. Yung Dead Sea po, twice na rin kaming nakapunta ng Israel, yung Dead Sea po ay dead, at wala siyang outflow. Yan. So hindi siya nagbibigay, yung Dead Sea. Yung Dead Sea po ay grabe yung taas ng salinity, napakaalat. Kaya walang pwedeng mabuhay doon na isda. Diba? Dead nga po At pwede kang mag-float doon without effort, effortless. Sa mga hindi marunong lumangoy, doon po kayo sa Dead Sea. Ayan. Makakalangoy po kayo, naka-float lang po kayo, no? Na hindi po kayo lulubog, hindi kayo malulunod kasi Dead Sea ho siya. Pero yung Dead Sea po, yung kung ipapakita natin dito sa pinag-aaralan natin, hindi siya nagbibigay. Di ho ba? At walang pwedeng mabuhay na anumang living thing sa kanya. Sana po, J.L. Calamba, walang Dead Sea spirituality. Kundi tayong lahat, may outflow. May inflow, kasi binibless tayo ni Lord, may outflow din. Hindi na nanatili sa atin yung blessing, kundi napapakinabangan din ng iba. Palakpakan natin ng Lord. Yung mas malakas na palakpak na gusto natin, Lord, maging blessing ako. Di naman to the point na yung buhay natin ibinibigay natin, di ba? Di naman to the point na lahat tayo magpapastor. Iba't iba yung callings natin. Pero kung ano man yung calling mo, do it for God's glory. And God will surely bless you. Ikaapat po and the last. Anong sabi po sa ikaapat? Your generosity honors God, and through it, you will be honored by Him. Ang iyong pagiging mapagbigay ay napaparangalan mo ang Panginoon. Sa iyong pagiging mapagbigay, napaparangalan mo ang Panginoon. At sa pamagitan nito, ng iyong pagiging generous, mapagbigay, ikaw ay pararangalan ng Diyos. Do you want to be honored by God? Do you want God to honor you? Gusto niyo ba na parangalan kayo ng Diyos? Praise God. Of course, we want God to honor us. But first, you have to honor God. Diba? Sabi po dyan, 1 Samuel 2:30 yata yun those who honor me, I will honor. But those who despise me, those who are disobedient, they will be disdained. Sila po ay
mapapahamak, mapapahiya. Pero ang sino mang nagpaparangal sa akin, pararangalan ko, pagpapalain ko. So yung last phrase, those who honor me, I will honor. But those who despise me, they will be disdained. 1 Samuel chapter 2 verse 30. Balik tayo dun sa ating pinag-aaralan. Ano po ang sabi dyan? Ano po? Your generosity honors God, and through it, God will surely honor you. 2 Corinthians 8:20 and 21. Pakibasa po natin. 2 Corinthians 8:20 and 21. We are traveling together to guard against any criticism for the way we are handling this generous gift. 21, we are careful to be honorable before the Lord, but we also want everyone else to see that we are honorable. Sabi po dito, no, ng Lord through Paul, maingat kami kung paano namin hinahandle ang mga kaloob ng Panginoon sa amin. Not only the gift, the talent, the time na ibinibigay nila, kundi pati yung mga offerings na dinadala nila para hindi kami mapagbintangan, para hindi kami madiscredit, pati ang ministry ng Panginoon, mapag-isipan ng hindi maganda. Nagiging maingat kami how we handle this generous gift dahil gusto naming parangalan ang Diyos. At gusto din namin na maparangalan niyo kami. Alam niyo po, nung inaaral ko po itong katuroan na ito, napakadaming revelation ng Lord. Pati yung the way you handle your wealth, your finances, the way you spend it, importante pala yun sa Lord. Ano po? Hindi po masama yung mga magagandang bagay, hindi po masama yun. You travel, hindi po masama yan. Those are blessings ng Panginoon. Pero wag na wag ho nating kakalimutan na lahat ng ito na ginagawa natin, lagi pa rin tayong magbibigay ng karangalan sa pangalan ng ating Panginoon. Is it for the glory of God? Sabi nga ni Senator Joel, if it's for the Lord, it must be the purest. It must be the best. Kung yan ay sa Panginoon. Ano po? Mayroon pong isang kwento pa ho. Mayroon pong isang labandera, naglalaba lang po, a poor widow who made her living by doing washings. Mayroon siyang 2 anak na suwail at pasaway. Ano po? And this poor woman heard of a mission. Umalis yung mga anak niya, lumayas. So ilang araw na hindi na nakikita. Tapos narinig niya mayroong mag-evangelistic crusade doon sa kanilang lugar. At ang sabi nung church ay kailangang suportahan natin yung evangelistic activity, evangelistic work. So sabi niya, Lord, gusto kong magbigay. Yung konting naipon ko sa paglalaba, magbibigay ako. Magbigay ako ng 500. Ano po? Sabi niya, so binigay niya. Tapos nagkaroon na ng crusade, dumating na yung araw ng crusade. So, naging matagumpay, marami ang nakakilala. After po ng 1 linggo, bumalik yung 2 anak niya. Sabi niya, oh mga anak, buti nandyan kayo, praise God, hinahanap ko kayo. Sabi nila, Nay, simula sa araw na ito, hindi na kami lalayas. Nay, patawarin niyo po kami. Nay, tutulungan ka na namin. Bakit? Doon sa krusada na born again yung 2 anak niya. Na born again yung 2 anak doon sa krusada. At sila ay nagbalik loob sa kanilang nanay. Kaya alam niyo po, lahat ng iyan na ginagawa natin, tunay ngang mayroong kabuluhan. Higit sa lahat, nagbibigay ng karangalan sa ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. When we give generously and manage God's gifts faithfully, we do so because we truly believe that God will reward us one way or another. Hindi naman tayo nagbibigay dahil ang puso natin para tumanggap. Pero tandaan natin na siguradong tatanggap ka dahil nagtatanim ka. Ang sabi po dyan ni Calvin Coolidge, no person was ever honored by what he received. Honor has been the reward for what he gave. Yan si Calvin Coolidge, sa US po yan. Nung nagpunta po kami, dinalo ko yung mga kapatid ko, nakapunta ako doon sa museum nila. At siya yung nagsabi na walang tao na pinarangalan dahil siya ay tumanggap. Walang taong pinarangalan dahil tumanggap siya. Pero ang mga
nagbibigay ay siguradong pinararangalan. Amen. Let us honor God with our offering. Let us honor God with our resources. Let us honor God with our treasures. Isa po ay yung ating pagsuporta din sa ating Youth Summit. Medyo malaki po ang kanilang pangailangan. Ang ating delegasyon sa buong Laguna, 650 na kabataan. Dito sa Calamba, nasa 100 plus. At humihingit, kumakatok po sila siguro mamaya, mangangaroling sila sa inyo. May application ho tayo. Amen po ba? Pagsuporta at ako po ang panalangin ko, ang makabataan na ito gagamitin ng Lord mightily. Magla-life group yan, in Jesus' name. Amen. Parang hindi umaayon yung mga kabataan dito. Magla-life group yung mga yan. Actually, may life group na yung iba dyan. Hello? Diba? Kasi kapag umattend tayo ng ganoong training, umattend tayo ng ganoong mga conference o activity, dapat mayroong resulta yan. Hindi pwedeng wala. Diba? At syempre, nandyan ang ating mga ate at kuya, nandyan po ang ating pamilya, JL family, to support us para maging matagumpay ang Youth Summit this coming December 19 and 20. Palakpakan natin ang Panginoon. Siguradong tayo po ay pararangalan ng Diyos, aani tayo kung hindi tayo magsasawa. And therefore, generous people of God, be ready to reap a harvest of blessings. Hallelujah! Galatians 6:9, pakibasa natin, sabay-sabay, and I close. So let's not get tired of doing what is good, and giving is good. Generosity is a good thing. Praising God is a good thing. Sharing the word of God is a good thing. Witnessing is a good thing. Magagandang bagay yan. Sabi diyan, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mga magagandang bagay, mabuting bagay. Tuloy natin. At just the right time, we will reap a harvest of blessings if we do not give up. Palapakan natin ng Lord. Tumayo po tayong lahat. Aani tayo ng masaganang ani. Aani tayo, tatanggap tayo ng masaganang pagpapala kung hindi po tayo nanghihinawa sa paggawa ng mabuti, sa ating pagkakaloob, sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Alam niyo po nung Friday, Thursday, dalawa yung meeting ko via Zoom. Di ako naka-attend ng prayer revival night. Tapos natulog ako siguro 11, magto-12 kasi umaga ng Friday, aalis kami, papunta nga sa Bulacan. Ano po, hindi po ako nakatulog, 3:30 na, hindi pa ako nakakatulog. Sabi ko, Lord, sino bang nangangailangan ng prayer? Ano ba? Pray, ganyan. Then, nung paalis na po kami, biglang umaga, si Chan nag-message, sabi niya, Ma'am, papunta ho kami dito sa clinic kasi si Ethan ay ipapacheck up namin. Yung aming isang apo, yung bunso, sabi niya kasi parang siguro sa ubo or sa panahon nahirapang huminga at parang hindi makakain. Siguro sabi ko, baka siya yung kailangang ipag-pray nung time na yon. So sabi ko, ganun ba? Okay, sige. So pray. Tapos sabi niya, ma'am, baka kailangang i-admit lang daw para tignan, obserbahan yon, cost, etc. So pray po kami habang nagbibiyahe papuntang Bulacan. Alam niyo po, pagdating po ng hapon, paggabi, sabi niya gano'n, Ma'am, sabi niya, pwede na raw kaming lumabas, wala nang IV si Ethan. At eto na, ang lakas-lakas na, sumisigaw, sumasayaw, lumulundag. Sabi ko, oy, pauwiin mo na yung batang yan. Nagkakalat lang dyan sa Sabi ko, pauwiin mo na yung batang yan, parang wala namang sakit. Ang ibig sabihin po, agad ang Diyos ay tumugon. Tandaan po natin na yung ating ikapo, yan po ay heads. Sabihin niyo heads. Fence, parang bakod. Tinanong ko kaninang morning, sino po yung may bakod ang bahay? Di ba? May bakod ho, may fence. Ano ba sa Tagalog? Bakod na nga yung Tagalog. Sino ho ang may bakod ang bahay? Pakitaas ho ang kamay. Mag-respond naman ho kayo. Di ho ba? May bakod ang bahay natin. Bakit po? Yung bakuran natin. Bakit? Ba't nilalagyan nyo ng bakod? Para protection, di ba? Sa ibang bansa ho, walang bakod ang mga bahay. Kukunti ho yung may bakod. O, wala talaga. Pero tayo, may bakod na, naka-grills pa, mayroon pang ganito.
Talaga naman, halos nakakulong ka sa sarili mong bahay. Bakit? Bakit ho? May magnanakaw minsan, di ba? May magnanakaw. Ano po? So, protection natin. Kaya natin nilalagyan, somehow, di ho ba? Kahit paano, may bakod dyan, mataas yung bakod. So, hindi ka basta-basta mapapasok. Alam nyo ba, gusto ko pong sabihin ito sa inyo bago tayo umawit. Yung ating ikapo, yan ay bakod, nagsisilbing bakod natin. Para sa proteksyon, sa lahat ng gawa ng kaaway, kahirapan. Magnanakaw ang diablo, he came to steal, to kill, and to destroy. Ninanakaw niya yung masaganang buhay mo. Ninanakaw niya yung malusog at magandang pangangatawan mo. Ninanakaw niya yung kaligayahan yung pamilya. Minsan nagkakaloko-loko ang relasyon ng mag-asawa, ng mag-anak. Ninanakaw yun ng diablo. The enemy is a stealer. The enemy is a robber. He steals our joy. Di ho ba? Yan ang ginagawa ng kaaway. Gusto niya, magdusa ka, maging miserable ang buhay mo, maging mahirap ka, magkasakit ka, malulung ka sa lahat ng mga bagay na hindi maganda. Yan ang gusto ng diablo. Pero ayaw yun ng Panginoon. Ang isa daw pong protection is your tithe. Your tithe is a hedge. It's like a hedge that protects you and your family from all the attacks of the enemy. Palakpakan natin ang Lord. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Aawitin po natin yung awit, O Diyos, sa iyo lahat ang pagsamba at luwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin. Sa iyo, yung awit na yon. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Di na po ako magpe-pray ng mahaba. Hindi ko na po kayo papupuntahin dito sa harapan. Pero I believe kanina as we listen to the Word of God, God already ministered to us. And He's ready to bless all of you. Amen po ba? Taas lang natin ang ating kamay. Ihandog natin ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah. Sa iyong lahat ng pagsamba. Ihandog natin lahat sa Diyos, buhay natin, mga kapatid. Puso, lakas, lahat ng nasa iyo, lahat ng meron ka, maging ang pagsamba sa iyo. Hallelujah. Taas natin ang ating dalawang kamay, O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo. Conversion of the heart, conversion of the mind. Sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko? Ano pa ba ang maihandog ko? Liban sa buhay. Sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan. Ano man yung meron kami, hawak namin, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa inyo. Lord, receive our offering this morning. Hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Pwede ba nating itaas ang ating tinig? Come on, lift up your hands, church. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati. Thank you, Lord. That as we worship, as we offer everything to our dear God, that God would listen, that God would open the windows of heaven and pour out to us all the blessings that we need today. Jesus, we love you. At sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig
Ano ba bang maihandog ko? Liban sa buhay ko. Liban sa buhay ko nanggaling sa'yo. At kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinuring kong yaman. Yaman. Ito'y hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat sa alay na Oh, come on! Let's feel the dance of the Lord today as we worship, as we offer our lives to God. Jesus, receive our offering. We offer our lives, our hearts, our minds, our strength, everything that we have, everything that we are. We offer to you, O God. At mga bagay na itinuring naming yaman, our treasures, our talents. Jesus, we give to you our time. Sa'yo pinakadalisan. Church, raise up your hands. Worship the Lord. ang pinakamahusay aking ilan. Buong puso't lakas at kaluluwa. Sa pinakamainam ay karapat-dapat ka. You deserve the best. You deserve the purest. Hallelujah. Sa aking Woo! Everybody, as we lift up our hands, this is our response to the ultimate gift that you have given us, Lord. Ito po ang aming sagot, tugon sa iyo. pinakamahusay aking ilan. Buong puso't lakas at kaluluwa. Lakas at kaluluwa. Sa pinakamainam ay karapat-dapat ka. Mainam ay karapat-dapat ka. O tanggapin Church, ito na po ang huling awit. Lift up your hands and offer to God your best. kadalisan at ang pinakamahusay aking ilan. Buong puso't lakas at kaluluwa. Sa pinakamainam. Mainam ay karapat-dapat. O tanggapin. Tanggapin nawa'y maluot. O tanggapin naway malugod. O tanggapin nawa'y maluot. Be glorified in our offerings, Lord. Tanggapin nawa'y maluot. For the last time. Tanggapin nawa'y maluot. Sa aming handog. Nawa'y maluot. Hallelujah! Thank you, Lord. Sa pagsamba We bless you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, 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 Panginoon.
Thank you, Jesus. Thank you, Father. Katulad po ng aming inawit, O Diyos, habang nakataas ang aming kamay, nakayuko, nakapikit, ito po ang aming tugon sa napakadakilang bagay na ginawa mo. Ito po ang aming tugon sa iyong panawagan. Panginoon, nihahandog namin sa iyo ang aming buhay. Lahat ng meron kami. Panginoon, para sa iyo ang lahat ng ito. Dahil ikaw ang may-ari maging ng aming mga buhay. At kung kami man ay nabubuhay ngayon, Panginoon, hindi para sa aming mga sarili, kundi mabubuhay kami para sa iyo. Sa iyong mga layunin. Mabubuhay kami para sa iyong mga kalooban. Gamitin mo ang aming handog na ito, ang buhay na ito na inihahandog namin sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong kaharian. Kung yan po ang panalangin ng ating puso, come on, just raise up your hands and say to God, Lord, my life is in you. My life is for you alone. My strength is for you alone, Lord. And everything that I am, nais kong ibigay sa iyo. Panginoon, kita mo po, naririnig mo ang panalangin ng iyong mga anak. Hear and listen to their prayers, to their cries, and touch them today. Hawakan niyo po kami, hipuin niyo po kami, Panginoon. At sa patuloy po naming pag-aalay ng lahat-lahat sa iyo, masumpungan mo kaming tapat, mabuting katiwala ng lahat ng bagay na ipinagkaloob niyo. Ang aming oras, ang aming talento, ang mga resources at pagpapala na ibinigay niyo sa amin, maging ang katotohanan na natanggap namin, maibahagi namin sa iba. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang daluyan ng iyong pagpapala. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang pagpapala sa napakaraming tao. Gamitin mo ang aming mga kaloob. Gamitin mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga offerings, handog at kaloob sa iyo, para sa ikalalawak ng iyong kaharian. Salamat po ng marami, Lord, for this church of JIL, na kung saan, Panginoon, ginagamit mo mightily para maabot ang maraming tao. Nais naming maging kabahagi, maging sa mga programa at proyekto, Lord, even that cornerstone, O Father God, upang sa lalong madaling panahon ay matapos na po, upang ang iyong pangalan ay itatanghal sa lugar na yon, and that your name will be exalted and glorified in the name of Jesus. Father, we love you. Ibukas mo ang langit, ibukas mo ang lahat ng bintana ng kalangitan. Ibuhos mo ngayon ang mga pagpapala sa iyong mga anak. Come on, as you lift up your hands, receive all the blessings, receive all the miracles, receive your healings, receive good health, receive resources from the Lord. All God's provision, tanggapin po ninyo. Kaya kayong pagpalain ng Panginoon ng higit pa sa inyong inaasahan. Higit pa sa idinadalangin ng inyong mga labi. Higit pa sa minimithi ng inyong puso. Sapagkat ang ating pagpapala hindi nakabase sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang ating pagpapala, masaganang pagpapala, ay nakabase sa kayamanan doon sa kalangitan. Hallelujah! Praise the Lord! And my God will supply all your needs according to the riches, according to His riches, not according to the riches and economy of the Philippines, of the whole world, but according to His riches in glory by Christ Jesus. Come on, receive! We receive, Lord! We believe! We have it! In Jesus' mighty name, ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen and Amen and Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Pwede ba tayong sumigaw ng isang malakas na Hallelujah? Amen? At the count of 3, ready? Maging ang instruments. 1, 2, 3. Hallelujah! To God be the glory. Hallelujah! Praise the Lord. God bless everyone.